Yo, good day, what's up mga kumpadre? Na-experience mo na bang mawalan ng trabaho? Or pakiramdam mo parang trabaho lang yung bumubuo sa pagkatao mo? Well, sa totoo lang hindi ka nag-iisa. So, alam naman natin na dito sa Pinas napakaraming tao ang ayaw mawalan ng trabaho. At kahit ako mismo ganyan din naman. Sobrang daming tao ang ayaw mawalan ng trabaho. Hindi lang dahil sa pera. Minsan pakiramdam nila na kapag nawalan ka ng trabaho is parang wala ka na ring halaga. May mga ganyan kumpadre. Pero isang tanong lang kumpadre, ano nga bang mangyayari sa'yo kapag nawalan ka ng trabaho? Ayon sa mga nabasa ko at napanood lang din dito sa mga internet, halos 60 to 70% ng tao dito sa Pilipinas is karamihan is kapag nawalan ng trabaho, madalas nalulugmok, nagkakaroon ng self-doubt at yung iba pa nga nagkakaroon ng depression. So syempre iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay at yung iba ay pakiramdam nila is wala na silang kwenta. Marami dito sa atin yun. Pero minsan ba na-realize mo at napagtanto mo na kilala mo ba yung sarili mo sa labas ng trabaho? Well, kung isa ka sa katulad ko, nasa totoo lang is hindi natin alam kung anong sagot yan. Itong video yung ginawa ko is i-share ko dito yung mga iilang bagay na natutunan ko noong mga panahong nagtatrabaho ako at nandyan din ako sa sitwasyon mo ngayon. So kagaya mo, workaholic din ako at ayaw na ayaw ko mawala ng trabaho maging sa ngayon. So tapusin mo tong video na to, baka lang meron kang matutunan dito sa mga bagay na i-share ko sa'yo. At sure ako kahit papaano yung makakatulong to. Pero bago ang lahat, quick story lang kumpadre. Naalala ko ng 5 years ago na nandun ako sa isang maliit na kwarto, nakaupo, at nag-iisip-isip ng mga bagay-bagay noong mga panahon na nagtatrabaho ako. Kagaya mo. At dumating sa sitwasyon na yon, nung panahon na yon, na mawalan ako ng trabaho. Dahil nung panahon na yon, uso yung mga endo-endo. So ngayon kasi, wala nang ganun. Halos lahat is probi na. So nung panahon ko dati, 6 months lang. Then after 6 months, wala ka ng trabaho. Panibagong hanap ka na naman. So eto na nga nangyari. So nawalan ako ng trabaho at saktong-sakto nung panahon na yon, manganganak yung misis ko. So, syempre, bilang magiging tatay na, so kailangan kong mag-isip ng paraan para magkaroon ng trabaho at the same time is makaipon bago lumabas yung baby ko. Well, fast forward, lumabas na nga yung baby ko. Then pagkalabas ng baby ko is sakto na wala pa rin akong trabaho. Napakaswerte ko lang nung panahon na yon dahil yung misis ko is may magandang trabaho. At nung panahon na yon is siya yung naging provider para sa amin nun. Well, bilang isang lalaki, bilang padre de pamilya, sobrang nakaka-stress yun. Bukod sa dami ng gastusin, alam naman natin na kapag may baby ka, is kung ano yung gastos mo noong mga panahon na mag-girlfriend at boyfriend pa lang kayo, is dumodoble yun kapag may baby na. Basta ganun. Kung parents ka na ngayon, is maiintindihan mo yan. Okay, fast forward again. Dumadating sa point na kapag wala ka nang ginagawa, is nakakaisip ka na ng mga bagay-bagay na sobrang nakakapag-stress sa utak mo. At sa di malamang dahilan is naapektuhan ka. Is tumiming din na sobrang hirap maghanap ng trabaho. Hindi pa masyado uso dun yung mga online. Madalas na nangyayari is kailangan mo pumunta sa mga sites para mag-apply. Pupunta ka doon, magbibigay ng resume, then mag-aantay. Yun yung mga panahon na once na nag-apply ka sa isang kumpanya, halos buong araw is lalamunin yung oras mo. Partida nun is puro call center pa yung pinag-a-applyan ko nun. At dahil nga hindi tayo magaling sa English, sa lahat ng pinag-applyan ko, ni isa walang tumanggap sa akin. Hanggang isang araw ay naubusan na ako ng budget sa kaka-apply ko noong mga panahon na yun. At sa di malamang dahilan, sobrang nai-stress ako. At dumating nga sa time na nagkaroon ako ng trabaho. Sobrang tinresyon ko yun. Ang mali lang, dahil nga workaholic ako at gustong gusto ko nang magkatrabaho noong mga panahon na yun. Buong buhay ko is pinokus ko dun sa trabaho na meron ako noong mga panahon na yun. Then after 6 months, nawalan ulit ako ng trabaho at dun ko napagtanto yung mga iilang bagay na gusto kong i-share sa'yo. At dun sa kwarto, sa mismong kinauupuan ko, may mga iilang bagay ako na-realize na sobrang pinagsisihan ko. May mga iilang bagay ako na napabayaan na hindi ko masyadong nakita dahil sa mga bagay na gusto kong makita. Napakalalim niyang kumpadre. At kung parehas tayo ng sitwasyon mo ngayon, halos namunin ka na ng trabaho mo, yung buong buhay mo, kahit anong gawin mo, laki ng perang pinapasok mo sa pamilya mo. At dumadating sa time na parang nahihirapan kang sumaya. Yung mga ganong pakiramdam na okay naman talaga, na napakaswerte mo naman dahil unang-una is may trabaho ka at napoprovide mo naman yung mga pangangailangan ng pamilya nyo. Dumadating pa rin yung pagkakataon at yung oras na napapaisip ka, napapatanong na hanggang kailan ka magtatrabaho, ano nga ba yung mangyayari sa'yo kapag nawalan ka ng trabaho. Yung mga tanong na yan, kumpadre, is naging tanong ko rin noong mga panahon nandiyan ako sa sitwasyon mo ngayon. Kaya bibigyan kita ng mga konting tips na sana is makakatulong sa'yo para maging malinaw sa mga bagay-bagay at makabawas
sa pag-iisip mo ngayon? Unang-una na diyan is yung isipin mong tao ka pa rin. Ganun lang yun. Nag-iiba na ang panahon, kumpadre. Kailangan mong tanggapin na ang trabaho ay isang bahagi lang ng buhay mo. Hindi ibig sabihin nito mag-resign ka sa trabaho meron ka ngayon. Pero kailangan mong pag-isipan kung paano makakapagtrabaho na hindi inuubos yung buhay mo. Napakaraming kahulugan ng trabaho, kumpadre. At yung sa'yo is trabaho as empleyado. 8 hours lang sa isang araw ang trabaho meron ka, kumpadre. Mas marami kang oras na maaari mong gawin para maglaan sa future na meron ka araw-araw. Okay, paliwanag ko pa. Sa case mo, kumpadre, ay may 8 oras kada araw. Then the rest is, kailangan mong isipin na yung ibang oras na meron ka is sa'yo na. Yun ang punto nito, kumpadre. Program mo na yung utak mo na trabaho is trabaho at sarili is sarili. Once na matanggap mo sa sarili mo na magkaiba yung dalawa na yan, dun mo mararamdaman yung kakaibang excitement na meron kang mas mahalagang bagay dapat trabahuin sa buhay mo. Kung ano man yun, tanging ikaw lang ang nakakaalam ng mga yan. At yan naandar ang totoong mindset na meron ka. Sa way of realization na yan, kumpadre, mawawala na yung pakiramdam na dati mong tinatanong sa sarili mo. At the same time, magkakaroon ka ng pag-asa na magsumikap para sa mga susunod na plano na mas dapat mong pagtrabahuan. Napakalawak at lalim ng topic na to, kumpadre. Pero gusto ko maintindihan mo na mabuti ang kaibahan ng trabaho mo sa buhay mo. Basta ganun. Ulit-ulitin mo to kung sabog-sabog pa rin yan sa utak mo. Yang mga bagay na pinagsasabi ko na. Number 2 dyan is yung tinatawag kong nostalgic technique. Wala sa Google yan, kumpadre. Ito pinagsasabi ko na to. Ito yung technique is kung saan try mong balikan yung mga bagay nagpapasaya sa'yo. Simple lang kung iisipin pero napakahirap gawin. Ito yung ano nga ba yung mga ginagawa mo noon na hindi dahil sa pera. Sa ganyang technique, kumpadre, matututo kang makontento kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon. Kasabay ng realization na yan is yung pakiramdam na bagong tao ka na ulit. At walang tatalo sa saya ng ganyang pakiramdam. Garantisado yan, kumpadre. Anti-burnout na rin yan sa buhay mo. Eventually, mas magkakaroon ka ng positive mindset na ang tunay na buhay is kung paano mo dadalhin kahit napakaraming challenges na dumating sa'yo. Hindi ko na ibabaon sa utak mo to, kumpadre. Dahil sa totoong buhay is darating at darating ka rin naman dyan. Dahil wala kang choice kundi magpatuloy sa buhay. Ginawa ko tong video na to para ma-realize mo at magkaroon ng konting sign na kailangan mong magpatuloy kahit mahirap. Pero magpatuloy ng masaya. Normal lang mapagod at kasama sa buhay. Huwag lang natin kakalimutan na ibang bahagi ng buhay sa totoong buhay. Malalim yan, kumpadre. Pero magkaiba yan. So, tapusin ko na to, kumpadre, at feeling ko naabala na kayo. Pero sana kahit papano is magkaroon ako ng impact sa puso mo gamit tong mga video yung pinaggagawa ko. Mabuhay ka, kumpadre, kahit ayaw mo. Ako nga pala si Jonathan Talibong, at kung bakit ako gumagawa ng mga video ganito, para kahit papano is magkaroon tayo ng mabuting ambag sa social media na mapapanood ng mga tao at ng mga susunod na henerasyon. Ito yung mga videong walang solid na edit, pero sigurado ako na may solid na impact to sa'yo, lalo na kung nakaabot ka sa video na to. Okay, maraming salamat sa oras mo, kumpadre. Sana kahit konting katiting may nakuha ka sa mga pinagsasabi ko. So, sobrang lalim ng lahat ng yon at kahit ako ay nalilito na rin. Pero gusto ko maintindihan mo lahat ng mga yan. Kahit na halos magkanda bulol-bulol na ako dito sa harap mo ngayon. Bago ang lahat, mga kumpadre, promote ko na rin pala tunting serbisyo na meron ako ngayon. So, kami gumagawa ng mga memorabilia na maaaring balik-balikan ng mga tao na magtitiwala sa amin, na gawin ng maayos at may solid na impact sa napakahalagang araw ng buhay. So, message lang kayo sa page na yan at one of my assistant is mag-a-assist sa inyo para kung ano man yung gusto nyong mangyari sa napakahalagang araw ng buhay nyo. Alright, maraming salamat sa panonood. So, putulin ko na to, tinaantok na ako. Kitang-kita na sa ibag ko.